Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko. Hello, magandang gabi, tanghali, umaga sa inyong lahat. Nandito na naman kami. Meron naman kami pag-uusapan kasi meron na namang nagtanong sa kapitbahay ko, newly grad. Kaya lang ko alam kung ano yung sasagot. Kaya i-share ko sa kanila yung tanong, baka sakaling may maisagot. Paano nga ba mag-apply sa panahon ito at anong mga requirements? Well, based lang naman to sa ating mga nalalaman. Kami po yung mga hindi HR, pero base sa aming mga experience at sa mga nakakausap namin, pag-uusapan po namin kung ano yung mga pwedeng requirements or mga hinahanap ng mga employers. Mga katoto, anong masasabi ninyo? Nag-apply ba kayong Hello? trabaho? Grabe. Dati tinanong ako, Newly ano grad. hindi, sabi niya, baka importante, marunong ka maghawak ng computer. Yung dati nag-apply ako, tinanong, marunong ka mag-computer? Sabi ko, hindi po. Hindi ako tinanong. Number one yata yun. Kasi Yung sa- una-una, yung sa sabi akin sa akin, mas marunong ka? Oh, pero hindi ko po, kung gagawin natin ngayon, hindi ko po magagawa eh. Hindi ako tinawagan. Yeah, if say is computer, sa akin naman din is it's attitude. Yeah, it's very important daw if you're teachable. Teachable. Yung sinasagot na willing to learn naman ako pag pumasok ko sa trabaho. Diba? Yan sabi, willing ako to learn anytime. Pagdating naman dun sa loob na ng work, hindi ba na yung attitude? So, attitude din yun, di ba? Oo, marami. Maraming Ay, ginagawa. Oo, nung panahon ko, ano naman, sa other skills ako nakita. Wow. Alam mo kung ano? Volleyball. Anong kaugnayan ng trabaho sa FIBA? Oo. Oo, hindi dito sa yung previous na job ko, isa daw pala yung sa pinagbasihan nila. O, di yung team ko talo lagi. Bakit may sports fest yung company? Yeah, lumalaban kasi. Kaya, Baka kinuha ka dahil magaling ka mag-volleyball, tapos Taga-sigaw ilan na ang Kasi competition mo. hindi Taga-cheer. natatalo. Parang think of it, no, before, when they ask, sasabihin nila, ano yung mga hobbies mo? Or you say, ibang qualification mo, driving, singing, ganun, no, right? Before, ganun lang, pero kung tutuusin, actually, nowadays, may value siya ngayon eh, kasi they go beyond what's sa superficial, yung hindi lang basta nag-apply ka ng work, marunong ka ng kung ano yung ina-applyan mo. But still, they ask for ano ka as a person kasi. Kumbaga, ano ka ba, sociable ka ba? Or mga madali ka bang lapitan? O ikaw ba yung tao na hindi ka team player? So, those things matter. So, before, hindi ko pinapansin yun. Basta, pag nakalagay, experience. Oh, uy, dapat marunong ka mag-drive. So, parang sinusulit mo yung mga ganun. Pero those things are important right nowadays. Kasali pa yun sa life coaching, yung marunong ka sa buhay, no? Kasi wala naman yung tinuturo sa school noon. No? How to live with life, no? Before, talent lang, tatanungin anong talent mo, anong interest mo, anong hobbies mo. Yan, pwede na. Tapos, lalabas na lang doon anong values or yung upbringing sa family. Wala pa naman yung mga sa ngayon. So, yun pa rin yung from the past na alam ko. No? Ano ba usually tinatanong dyan? Di ba sabi niya is, how do you see yourself 5 years from now? Imin, tinanong ka ba ng ganyan? Anong sinagot mo? Oo, di ba? That's one of the crucial questions that they will be listening. Ang beauty queen. Oo, Ang beauty kasi di ba? Oo, kasi may mga aplikante kasi fresh grad now who does not know how to answer that question, and the employer is looking for an answer that you will be in the company with a higher position to help the company grow. Yung iba kasi they would just say na I'm not gonna be here anymore, I'll be in another. So I think they're just, diba, parang they're saying to the employer na parang this is just my stepping stone. Stepping stone, yeah. Yeah, when I answered my question in my current profession now, so yeah, I answered that I will be in a higher position, which is I am now, and doing self-improvement or professional development, such as enrolling, studying to advance my level of thinking. So I think na nakuha ko naman din. So kayo ba during your
interviews, what did you Nung, answer? di ba interview, no? Interview. Tinatanong Mm. niyo ba kung magkano sa sahurin niyo? Magkano ang pay? Di ba nasasali yun sa question? Kung Di noon, ba? hindi ko Iya ka, natanong. Noon, natatanong ba? Pero ngayon, I think ang mga nag-a-apply, Ngayon, they really oo, ask, they ask for it. magkano po ba ang asking? I mean, Sasahurin ko. unlike before, shy tayong magtanong kung Yes. paano yung sahod, tapos papasok mo na sa trabaho, aalamin mo, dun mo lang malalaman, tapos tuloy ka na sa trabaho, dun mo na ma-realize, ay, palit pala na sinasahod ko. Gusto ka na magdadalawang isip kung tutuloy ka pa. Pero ngayon, pag ini-interview, talagang part of their question. Ikaw ba, pag may question, tatanungin sila, diba? Any questions for the company? Sabi nila, magkano ba ang aking pay? Tsaka ilan ang hours of job time? Yeah. Oo. Proper ba to ask that? Or normal ba na itanong during job interview na magkano ba ang sahod? Although kasi yan, tulad sa'yo, di ba? Nalaman mo siya nung after mo na ayos lang sa HR, tapos hindi mo pala gusto yung sahod, nagdadalawang isip ka magstay dito dahil kasi elite pala rito. Kala ko malaki sahod dito. Generation natin yon, I think. Generation natin. Ato ano, narinig ko talaga to. First job, nakikipaghagel sa sweldo. Sabi ko, possible pala yon. Ginagawa na ngayon yun. Ganon sila ka-upfront pagka nag-apply sila. Kasi parang they know their worth na hindi sila basta, lalo na pag hindi sila papayag na mag-clerk ka lang, ganon. Kasi alam nila kung ano yung kaya nila. Iba. Hindi stepping stone lang eh. Parang sinasabi niya lagi, pag in-applyan kita, parang privilege nyo, ako nag-apply sa inyo. Ganon. Ganon, di ba? Hindi tayo natin baliktad. Parang, sana tanggapin kami tayo or sa trabaho. Sila hindi. Noon. Kahit kuha mo ako ngayon, magiging maayos ang kumpanya because of me. Parang I can contribute to the company. Ganon sila. My takeaway on that, to me, it's ethical if it's done in the right time during the interview. Kasi to me, it's ethical if I'm going to ask that one later part of the interview, if the panel will ask me, do you have any questions? Then to be straightforward in the first yung first question, parang wow. To me, I would see that as an arrogance. Pero second, third interview na? Parang no, I think that the last part na siguro or towards maybe the last ending. part. Na sila. Yeah, if they're going to ask you. Kwentuhan na. Parang pension. Magkano ba sweldo rito? Oo. Kasi benefit ko? kasi I've learned to our Gen Zs, this is just my own and humble experience. To me, I've learned this one from my friends also who are in the industry in Manila, na parang the talent that I have whenever I am performing, na parang to tell the people, your client, of your worth, and don't just say that kayo na bahala with my talent. Kasi the more, if they will know your worth, the more they will give. I mean, it gives respect of your kind of work. Yung product mo. Work ethics ba? Oo. Kaysa you will just say na kayo na bahala sa akin. So, magmahiya. If you think that your worth is like that kind of range, as long as they will appreciate it, as long as they are contented of your work. So just tell them right away. Well, factor yan yung communication skills nung nag-a-apply. So makikita mo sa qualification. The manner of saying that to the interviewer. Hindi offensive. Confident, number one, confident siya, tama naman yung grammar niya. Confident, hindi mayabang. Hindi, Tsaka noon, kami noon, kung straight English, pag Tagalog. Ngayon, mix. Taglish. No? They go for that. But then, companies really check, depending siguro sa application of work or type of work, kung talagang kailangan ka sa frontliners, English speaking dapat, Of An advantage. Kung may accent ka. Pwede din yan. Depende, anong accent? Bisaya ba? Basta may accent. Ibang accent pala. Oo. Basta may accent sila. So, minsan, hindi na kung discrimination, Hello. And in the essential skills in life, especially to the Gen Zs, number one essential skill is really communication, that you should know how to communicate during a job interview. Kasi how will they know, how will you sell yourselves to the panel if you don't know how to
to speak. So public speaking is number one. I mean, the confidence is there, May mga tao naman talaga na confident pero not the overconfident na yung airy, no mahangin. So confident sumagot, mag-explain about sa mga experiences. I mean, the HR already reviewed your resume, and then it's just a validation during the interview if they will see that you're really fitted for the job, or if wala bang ere, kasi di ba it's really different when you hit or seeing the person face to face, if sincere ba or just quoting or just fudging the answers. So yeah, communication, learn to speak, and you listen as well. Kasi isa din yan, di ba, sa panel na parang hindi pa tapos yung panel, tapos nagbabat-in ka. That's, an attitude problem. Part yan, no? Kasi dapat Ang tanong nakikinig pa, ka eh. online ba yan or on-site nung in-interview? May question pa doon, di ba? In-interview online, di ba, no? May, kumbaga kasi ang mga hindi nakikita during the online is the body language. Makikita mo yung aside sa face is yung mga gestures niya sa kung tama ba yung sinasagot niya o nambobola lang ba to. Makikita mo yan sa katawan niya actually. So, the advantage of doing that on online because just like here, right? Pero nakikita mo, then that's it. If they know how to talk. But yung sa mga gestures niya na nambobola lang to, hindi mo nakikita, right? So, those things, you have to consider that. Paano naman yung mga tanong na, although nasagot kanina ano ba yung mabibigay mo sa company? Ano sinagot niyo? Yan. Okay naman. Sabihin mo yung kakayahan mo, yung achievements mo kung saan ka nang galing na company, or kung fresh grad ka, ipopromote mo yung mga achievements or merits mo, yung awards mo, kasali sa mini-mention mo. And nowadays, lalo na pag fresh grad, hinihintay na ngayon ang portfolio mo. Yan. Yes, kasali na yan sa listahan ng qualification ngayon. Ano bang portfolio mo? Mapasasabi mong nagawa mo, natulong mo, kahit hindi man sa isang company, but upon graduation, no? Especially those na hindi nagtagal kasi questionable yung mga estudyanteng graduate at nagpahinga ng 1 year, tapos tsaka nagtrabaho. Napansin niyo? May ganun. question lang. Isang months ka lang eh. Tinatanong, bakit ang tagal mong hindi nagtrabaho, no? Kasi nepo baby po kasi ako. Hindi ko pa kailangan magtrabaho. Took me a while. Pwede, hindi pa kailangan ng pera. Marami po akong pera. Maraming pera. Pero alam nyo, after nung COVID time, pandemic time, nag-iba ang mga sagot ng kabataan. Ang tinatanong ngayon is, how's your emotional intelligence? True. How do you answer that? Trabaho. Ayun, kayo, tatanungin kayo. Yung level of coping mo sa mga stress problem, under pressure, paano ka sumagot pag under pressure ka? Pag gutom na gutom ka na pero kailangan ngumiti ka pa rin sa customer or sa frontline mo, ano ang gagawin mo bilang employee, no? As tapos may CCTV pa ngayon. Noon, wala. Kasi mo nagtatrabaho tayo, napakaseldom pa may CCTV. Malabas yung edad na. Di ba? Ngayon sa lahat ng area, tumayo ka, papunta, kita lahat, no? Sa CCTV. Yes. Kasi naman, di ba, we cannot deny that the pandemic really gave a lot of our, youngsters hard time, especially it's part of the human beings to be sociable. And di ba, we were caged that time. So, yun nga din kasi I came across with a friend of mine who is an HR officer. Sabi niya, parang just a random lang, we were inside his car. Sabi ko, how's your work? Sabi niya, God, I'm so stressed kasi I'm filtering out applicants and I interviewed several applicants yesterday. Sabi niya, what made it so challenging? Sabi niya, you cannot capture the mental health, the capacity of a certain applicant. Kasi during the interview, parang very flawless And ang ganda naman din ng kanyang CV na parang, wow, we're able to go to Boracay for an internship. That's so hard to capture na parang, what was the worst? Sabi niya, I hired the person, na newly grad, tapos parang after a week lang, kasi parang na-pressure, sabi daw na I cannot do this anymore, sir, kasi it is very tasking and it cost my mental health problems. So parang, oh my God, just a week and it's so hard to find job. So, yun, that's very challenging for HR nowadays. Kayo ba? How do you see? Tingin ko naman dyan, Emil, siguro, ewan ko kung ginagawa ng HR na kakilala mo, no? Dapat siguro binibigyan ng senaryo.
And then doon mo siya ng mga what if binigyan ka ng ganito and then yung boss mong isa binigyan ka ng ganito. Baka naman kahit papaano makikita mo how he answers na paano niya ito bibigyan ng solusyon na hindi siya matataranta. Mga ganon or simulations, ganon. Siguro kasi di ba meron naman regular yung before siya ma-regular, yung probationary period. Doon pa 6 lang, months, by right? 6 sa months. trainings pa lang yan. 6 months, Makikita oo. na. Makikita na yan. We're hoping that some can really go through with the 6 months kasi yun nga 'di ba? I mean, hindi naman lahat pero may iba talaga na parang if they feel pressured wala na, parang okay, goodbye. So I think that's one of the most intriguing topics. Getting a job naman, Emil, as it's like getting a partner. You will malalaman mo naman when you're staying under one roof. It's the same thing. Kumbaga how they paano yung pressure, paano nila titiis kung nandun sila sa situation. Because what you can do during an interview, yes, mga facade na okay yung system, okay yung applicant, everything is okay. When nag-start na, tsaka lang yung na-feel yung pressure, tsaka lang siya naalog na, oy, hindi ko pala kaya yung mga ganito. Kasi na-jolt siya ng mga, unang-una is, yung mga katabi mo sa upuan, yung mga co-worker mo, di ba? That's one. Same sa school classmates mo Kaya before, yung minabanggit sa akin, sino ba yung mga kasama mo sa classroom? Sabi ko, yung mga teachers mo, yun yung mga future boss mo. Meron diyang mga siraulo, may mabait, may ganyan, may tuturuan ka. At yung mga classmate mo, ito yung mga klase na mga katrabaho mo na mamimit mo in the future. Iba-iba rin ang ugali niyan. Kung kaya, kung na matitiis mo, same thing sa work, ba possibly matiis or hindi ka makatiis. Diba? So those things, makukonsider mo. Yung kasama mo sa trabaho, no? Importante yan. Lalo na kung ang boss mo, hindi ka tumatanggap ng criticism. May constructive criticism naman. So, masigawan ka lang, magulyawan ka lang. Sabihin na, parang part na ng mental health niya, hindi na siya pwedeng masiguro. Di ba? Tsaka ayaw nila yun. Ayaw nila yung natataasan ng boses. Ay, paano ba? So, yung boss yung mag-a-adjust. Noon hindi, no? Sa akin, I don't know. Depende sa industry yan. Before kasi sa side namin, sabihin natin sa creatives, mga tinatanong mga estudyante. Although, I'm not blaming school, okay? Kasi sinasabi ng school, binibaby mga bata, hindi pwede mong masigawan niya. Siyempre, pagagalitan ka ng school. Siyempre, kailangan mo may mga certain to follow. Kaso nga lang sa labas, sad to say, iba yung mundo Sabi nga niya, ayaw masigawan. If you're working in a TV station, mga naging balita to before, yung director, ang almusal nyo, minumura ka sa correct. O itapon yung gawa mo, no? Repeat. Yes, correct. So, paano yun? Hindi mo masasabi na, ay, ganito po yung turo sa amin, ganyan-ganyan. So, you really have to adjust pagdating mo sa labas. Hindi mo pwede mapitbit yung sinabi sa'yo, ay, sabi po sa amin, bawal kami sigawan. So, how would adjust sa ganyan? Titinuro yung nag-aaral ka, pero pagdating sa labas, iba naman yung nararamdaman mo. So, things, iba sitwasyon. Really have to adjust. Adaptability, flexibility in work, Christian qualifications, no, for employment. Yung decision making. Do you do right decision making when problems arise? Those are qualifications also for employment. Hindi lang basta sumusunod ka lang sa boss mo, mag-isip ka rin. Tama ba yung pinagagawa na sa'yo? O susunod ka lang? Lalo na sa nangyayari sa ating officials ngayon, no? Sunod lang tayo ng sunod. Di ba? Segue pa ako. Meron naman daw sila kasi may kickback Oo. Kaya okay lang sumunod. Eto, may tanong ako sa inyo. Sabi ng isang nag-a-apply, naghahanap sila ng may experience. Newly graduate nga ako. Paano ako magkakaroon ng experience kung hindi nyo ako i-hire? Ano sagot nyo doon? Paano ang ginagawa sa mga normally, yung sa experience, marami kasing mga courses ngayon na merong mga internship. Yun ang sasabihin nilang experience nila. Kaya dapat yung kukunin mo na na company kung saan ka magi-intern,
in line doon sa course mo. Otherwise, hindi magka-count yung sasabihin Yeah. mo experience. That is why, nagtatanong sila kung ano na yung experience mo. Kasi Para already asked ma-absorb. it all through. Mm. Bakit Doon ka, na rin- bakit kayo humingi ng experience? Yes. Kasi nung araw, walang Doon na rin internship sila- eh. Walang ganyan-ganyan. Doon na eh. sila Wala- ma-absorb. No? Wala ba Kung sa saan inyo sila internship. before? Wala ba sa Hindi inyo? madalas yung mga internship. Di ba, ngayon lang kami, ano eh, ngayon lang talaga may internship. subject na internship eh. Before, parang Mm. walang Bahala ka masyado. kumuha. Bahala Diba? ka kumuha ng ano mo, ng internship. Mm. Kaya part na ng ano yung subject sa mga schools ngayon. Mm. Hindi na pwedeng graduate ka. Kahit sa senior high lang yata meron ng internship Mm. eh. And Pero also, sa best, ano eh, pinaka-best yun, di ba? Sabi nga nila, kung kukuha ka na sa internship, siguraduhin mo ma-absorb ka na para yun yung trabaho mo. Yun na yung maging work mo pagka-graduate mo. Marami naman Mm. na-absorb from being an undergrad hanggang sa pagka-graduate, na-absorb na ng company. Kaya Oo. yung qualifications, makikita mo, maganda na yung values ng bata, may decision planner na siya, may True. time management siya, no? Mm. Adaptive, flexible siya, communication skills are shown, tapos yung talagang kita mo kung willing to learn, totoo naman yun, no? Kung Mm. wala pang alam, wala pang skill, but willing to really learn and go with the Oo. directions. Yan ang Actually, the masarap most important ito. thing is, naka-adapt na siya sa kultura ng opisina, di ba? Kasi intern na siya eh. So, hindi na siya Oo. mahirap. Eh, paano kung biglang bagong apply ka lang, yung bagong salta, then may mga Yeah. ganyang mga situation kung mararamdaman, doon ka matatest kung tatagal ka o hindi. Oo. Ako may tip ako sa tip ko lang before pag nag-a-apply sila, i-research mo nila yung company na a-applyan nila. Alamin mo nila yung background ng kumpanya nga applyan ninyo. Bago ka ma-interview, you know how many years na nagstay yung company, bago lang ba to or new or old. Tapos anong ginagalawan nila, may branches ba yan? Para pag tinanong ka, nakatuon dun sa goals and mission ng company. Di ba meron yung vision, mission sila. Yeah. So, alamin mo, marami na ngayong website noon, walang website. So good thing for you, meron na kami noon. Bago mo, sadyain mo yung kumpanya para malaman mo anong meron sa kumpanyang yon. So ngayon, isang touch mo lang, tanong mo lang anong background nito, may website sila. Alam mo yung isasagot mo rin sa interview that you are into really a focused work na sa kanila ka pupunta. At hindi Kahit sweldo, malalaman mo na yung sa internet kung magkano Website. sweldo nito. May idea ka na. Yeah. True. That's a mean. Oo. Yeah, also to add to that, no. Yeah, it's really important, kids to really know what you want. Kasi I mean, some parents would say, di ba, na the more CVs that you submit, the more chances of getting interviewed. Iba kasi yon, yung nagsasabit-sabit lang kasi nagbabakasakali compared to if you really know what you want. Kasi if you know what you want, like the company if you studied everything about the structure of the company, the nature of work, the demands, you'll really be able to show your eloquence during the interview and also the skills kasi that's very important, di ba? Kasi iba kasi interview tapos we're hiring someone who is digital savvy. Sabihin mo na I'm just only in MS Word, I don't know how to work with Teams or I don't know how to do with Canva. Wala ka na. Parang, why are you here? So yeah, kids, that's very important talaga. Adaptability and flexibility. Learn digital tools right now because it's really what we are in this situation, di ba? I mean, we're already in the digital world. So yun, know what you want and the kind of job that we really want to get into. Kaysa ano ka lang, pasemplang you will not, That's may creativity din. Kasali din creativity, no? Na communication, creativity, and you have to be at least collaborative. Marunong ka maging team player kasi paano na lang kung ayaw mong makisama. Kasi diba? Although, may work din na pwede sa'yo. Sa panahon ngayon, meron ng ganyan. Kung you want to work alone, you can do better if you're alone. Yes. Meron pwedeng i-offer sa'yo. Yeah, remote work. Work from home ba yan? Yeah, remote work. Work from home. Pwede din, oo. Sa mga ganun, remote. Oo. Pero mas marami rin ng sa work from home, mas marami ang mga requirement minsan kaysa sa work sa office minsan Actually, kasi sa ka rin gagamitin ka, hindi ka bakasyon.
Oo. Mm. Opinion ko lang dyan, ngayon na swerte ng mga bata kasi, alam ko, nung panahon ko parang kung saan uso, kung saan mas madali kang ma-hire, ganon, yun yung Andun ang friends kinukuha mo. mo. Sumasama ka Ha? kung nasa yung mga friendship mo. Oo, kung saan siya Sama-sama kayo mag-exam, nag-a-apply. doon din ako mag-exam. Oo, yung pinasahan ko pala noon, State University na pala, pumunta ako doon sa Anyway, hindi rin naman regret. Ganun yun. Kasi I didn't know na ganun pala, di ba? Kaya mahalaga. Ngayon kasi mga bata, may assessment silang tinatawag. NSAT ba yun? So from there, alam na nila kung saan sila mas magaling, kung saang field. Nakakatulong, I think, kasi ang dali nilang mag-decide. Ngayon, kung mag-apply ka ng trabaho, malaking bagay din na aside from you being, knowing what you want to do in life at kung ano yung pinag-aralan mo, doon ka sa linyang yon, walang masama na maghingi ka rin ng guidance from your parents kasi nanggaling na sila dyan. Malay mo yung alam mo, dito ako, graduate ako ng tourism, pang flight attendant ako, pang hotel ako. Hindi lang, marami pa malaki pa yung mundo mo sa likod. So, i-try mo rin yung iba. Marami pang opportunities. Ang generation pa naman natin ngayon, no, yung mindset nila career-oriented talaga. Ay, Compared oo. doon, no, minsan nga, they really rather have their own company than being employed. Yan. Yeah. So, kung naipasok sila sa college na ang mindset ay magkaroon ng sariling negosyo kaysa sa maging empleyado, iba ring pananaw yan. But then if you are going to be hired, then simulan mo mag-apprentice para alam mo na sa susunod ko, ikaw magtatayo ng kumpanya, ganun pala maging empleyado. Kaya nagiging iba rin attitude nung empleyado ka before, tapos naging boss ka, how you treat your employees. Diba? Pag naging boss. Kesa dun sa employees ka lang all through your life, wish ko lang maging employee. Hanggang ganun na lang. Diba? Kaya mga ga-asawa, di ba, medyo mas late yung mga nag-aasawa ngayon. Mas matanda rather before. Before, mga 20, 21, dapat kinakasal na ng mga panahon natin. Ngayon, mga 30 plus bago sila mag-asawa. Career muna bago yung love life muna sa kanila. Ayaw na nga mag-anak. So nila, kasal lang. Hindi nga kasal. Mag-asawa, pero hindi nga kinakasal. Pero kinakasal eh. Pero pinapractice na nila, nagpa-practice muna. Well, that's yan ang ngayon, di ba? Yan yung, hindi ko sabi rules or what, pero yun ang truth na nangyayari ngayon. And families or parents are more relaxed pagdating sa mga ganyang bagay rather than before na hindi pwedeng, sabi nga nila, makabasag pinggan ang mga dalagang Pilipina. Ngayon, medyo nagiging mas term doon? Hindi naman basta, grabe ka na. I'm not saying it's liberated, that's not the right term, pero mas open sila. Because mas open tayo sa ibang sa ibang mga kultura, kaya we tend to mimic them na these are the good things or ito yung mga pwedeng okay, then dapat applicable din sa atin. So those things are happening right now. And also that my takeaway, of all the mentioned tips from Rob, from yours truly, from Jing, from Ren, kids, to me, you may have the exceptional talent. This is my takeaway before we end. We may have the talent, but it always think to inculcate in your mind to live for something for yourself, to learn, and the willingness to learn. Kasi iba kasi yung, di ba, you have the attitude to learn na ano yun? In Tagalog? You're teachable. You're open to criticism. Oo. Kasi even if you're talented but you're airy, they can just oust you in one snap. So it's really important for you to be talented yet remain grounded. Ibang maririnig mo nga ngayon, nobody is indispensable. Kaya usually, pag ayaw mo na, umalis ka na. Kayang tumakbo ng kumpanya. Dami nag-apply actually. Sa isang posisyon is 10 siya nakaabang. Kaya wag kang hindi ka kawalan. Hindi ka kawalan actually. Yes. And my take also sa akin before, just my advice is, you have to balance it between your work and also your love
yung sabihin natin yung buhay mo. You have to balance it eh. Kasi Work-life you're balance. not working if you're enjoying your work eh. The same thing, kahit before hanggang ngayon, if you enjoy it, mas tatagal ka. But if you just treat it as work, nahihirapan ka because, pera talaga ang Habol. pera talaga ang mo, it would be toxic sa part mo. Kaya kung mag-a-apply ka ng work, this is just my advice is aralin mo mabuti na tingin mo saan ka mag-excel and at saan ka mag-enjoy. Okay. On my part naman, I would really say that a character of a person, yung personality mo would stay kahit na, I mean, if you have a good character, that's better. Pero yung pag lumabas yung hindi magandang character mo, sayang kasi skills can be learned. Pero pag ikaw na yon, kaya ng kumpanya kasi yung skills pwedeng ituro sa susunod na tao na may magandang pag-uugali or pananaw sa trabaho niya na gusto niya at may balanse sa buhay. No? Okay. Meron pa tayong madadagdag kasi for next natin, baka may matulong tayo sa mga susunod na generation natin. Again, bigay natin na this is meant not for this purpose for education and information purposes. We are not professionals here and we still continue to help, to share. Kwentuhan lang ng aming kuro-kuro sa isa't isa. So, ito po tayo ulit. Ang kwento Overload. See you. Bye. See you guys. Bye-bye. Meron kayong mga gustong Hello. i-share. At saka, punta kayo sa YouTube Right. channel namin Kwento Overload. Tapos, of course, subscribe, like, share, everything there. And Comment. of course, Ask questions. Real stories, real feels. Welcome to Kwento Overload. Kwento mo, kwento ko.